namin kasi hindi namin sure kung darating pa siya or hindi. Most of the time, dapat alam ng president nyo yung contact number ng professor nyo for announcement and para malaman din kung darating pa siya for your class or not. And since napag-usapan na natin yung mga professors, may iba't ibang klase ng professors na mamimit kayo sa inyong college life. Let's start with number 1, the geniuses. Since college na tayo, expect that there are good and intelligent professors. Pero hindi naman sila yung mga literal na geniuses. Magagaling lang talaga sila magturo. I'll go si Donini. Class, your handouts are already here. Just check your grades and units. Nakakatuwa, pero okay ito. Dahil mas malaking tulong sa pag-review kapag computer na nasa gilid ang inyong notes. Mas nagiging accurate din and transparent ang computation ng grades kapag naka-upload kasi. Number 3, the Jigglypuffs. Siguro naman, alam niyo na kung bakit sila tinawag na Jigglypuffs. And I'm sure na pagdaanan niyo to nung high school. Mayroon talaga mga professor na soft-spoken at may hinang boses. But that doesn't mean na hindi na sila magaling magturo. After 25 minutes. Mag-check tayo, guys. Number 4, the triathletes. Sila yung mga prof na magaling pero mabilis magturo. Okay, class. So, this is a 1-hour class. So, I'll be discussing chapter 1 to 14. Okay, game. 1995. Pag-i-take note. Hindi maiiwasan na magkaroon ng ganitong prof at minsan hindi rin sila aware na mabilis na sila magturo. Huwag po tayong matakot na sabihin yung ating mga prof to slow down or to repeat the lesson dahil open naman ang mga prof natin sa mga opinion natin. Number 5, the living saints. Ito yung mga prof na sobrang bait, sobrang concerned sa performance ng mga students. Uy, bakit nakalagay dito? Hindi ka nakapag-quiz 3, pati quiz 4, yung prelims mo. Quiz 5, practical mo, kailangan gusto mo i-take lahat, ha? O sige, class, pwede gumamit ng formula card as much as you want. Sige na, go, Dora. Mabait at masaya magkaroon ng mga ganitong profs. Pero take note, mabait lang sila, hindi sila mga magicians. So nakadepende pa rin sa performance mo kung ano magiging grades mo. Kaya aral-aral din. Hi guys! Ang prelims ay short for preliminary examinations. Ang Faculty of Engineering dito sa UST ay tinatawag na summer capital dahil madaming nagte-take ng summer classes. It's either bumabagsak sila or for some reason hindi nila na-pass yung kanilang mga subjects. Ngayon, isang crucial factor para pumasa ka sa subject mo is yung mga major exams, which is roughly mga 40 to 50% ng class standing mo. Ngayon, bago ulit ako mag-review sa aking prelims, papakita ko sa inyo mga tips or mga bagay na kailangan yung ma-acquire para matulungan kayo nito sa inyong preliminary examinations. Sobrang laking tulong ng highlighter pag nagre-review kayo. Dahil dito, pwede mong ma-highlight ang mga importanteng notes na kailangan mong aralin every time na nagre-review ka. Kailangan lagi kang may nakahandang yellow paper or bond paper. Magagamit mo to sa mga computations or pwedeng pang-rewrite ng notes. Mga notes na to ay pwede mong gawing reviewer in the future. Sa college, meron dalawang klase ng notes. Ang una, ang binibigay sa inyo ng mga prof at ang pangalawa naman ay yung mga sinusulat nyo. Pero mas mabuti na kung meron kayo ng pareho. May mga taong ayaw makinig ng music pag nagre-review. Pero may mga tao naman na mas naintindihan ang inaaral nila kapag may music. Depende na sa'yo kung ano ang mas prefer mo. So ngayon, nakita nyo na yung mga usual na bagay na meron ako habang nagre-review. Eto, tip lang. May mga students na nagpo-pull off ng all-nighter or yung buong gabi kang gising para mag-review sa exams mo. Etong tip ko sa inyo, do not try this at home unless you're properly trained. Kasi chances are, pagdating mo sa exam talaga, it's either tutulog-tulog ka or bangag ka na. Usually, kapag major exams, may 4 na klase ng mga estudyante. First, test men. Sila yung mga unang type ng mga estudyante. Group study ang forte nila. Usually, maingay talaga silang mag-review kasi madalas, nagtatalo pa sila sa tamang sagot. Kahit na minsan, alam na nila na mali silang lahat. Pero in the end,
Sila yung mga talaga nagsasurvive sa exams. Second, masters. Yung mga masters, pumapasa yan kahit hindi magturo yung prof. Usually, may 2 types pa ng masters. Yung una is yung masisipag. Sila yung mga aral kong aral, pero usually, gusto nila na mag-isa lang silang nag-aaral. May ilan nga na minsan nagde-deactivate pa ng mga account nila sa social media. Yung pangalawa is yung mga gifted. Sila yung kahit di na mag-aral, papuso. Third is YOLO. Usually, laman sila ng mga computer shop o mga bilyaran sa Dapitan Street. Well, hindi naman puro bisyong inaatupag nila, pero hindi lang talaga sila masyadong inclined sa pag-aaral. Yung grades nila, well, let's say, hindi ganun kaganda. Isa pa palang trait nila, pumapasok sila na usually walang dala. And gagawin nilang lahat, sumama lang iba sa kanila. Last but not the least, astronauts. Astronauts ang tawag sa huling type. Kaya sila tinawag na astronauts kasi parang wala sila dito sa mundo. Wala silang alam sa mga nangyayari. Kasi madalas, absent sila dahil sa sakit ng pagkabatugan. O absent-minded lang talaga kapag may klase. Hi guys! Sorry, medyo busy kami sa programming. Yes, you heard it right. Programming. P-R-O-G-R-A-M-M-I-N-G. Alam ko naman na yung iba sa inyo may experiences na sa programming ng high school. Pero this time, mas malalang programming yung gagawin natin. Dahil ito na mismo yung mga programs na ginagamit natin sa industry. And with that, bibigyan namin kayo ng mga tips na makakatulong sa inyo sa mga programming courses nyo. Study in advance, there will be times na hindi mo talaga maintindihan ng mga professors natin. So, kailangan mo mag-study in advance para mag-gets mo at makapag-focus ka sa mga lessons. So, always find time to study in advance. Practice at home. Hindi enough lang yung babasahin mo lang yung code sa programming. Dapat, practice ka din sa bahay. Kahit little programs lang. Practice din! Number 3, do it all by yourself. There would be times that we'll be needing our help from our friends to completely finish the program. But as much as possible, do it all by yourself. Iwasan natin umasa sa iba. Trust yourself, kaya mo yan. And last, ang pinaka-importante sa lahat, don't cheat! Honestly, maraming ways para makapag-copy ng codes. But try not to do it all the time kasi hindi ka matututo. This is for your own good, so be honest all the time. So short tips lang yan mga guys, para hindi kayo magulat sa amin na nagmamadali mag-code. Guys, hindi madali mag-code. Pero as an IT student, yan naman i-explain natin. So if you don't mind, code na ulit ako. Bye! Ako ang iyong kaakbay. Ako ang tatayong